Si Coco ay isang batang babae sa isang mundo na may mahika at mga mangkukulam. Ngunit hindi tulad noong 1800s, ang mga mangkukulam ay talagang ipinagdiriwang dito dahil sa mga himalang kaya nilang gawin. Kaya't gusto ni Coco na maging mangkukulam balang araw. Isang araw, habang naglalabas si Coco, napansin niya ang isang lumilipad na karwahe ng Pegasus na lumapag malapit sa bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang lumapag ng ganito kalapit. Kaya tumakbo siya pababa upang tanungin ang kanyang ina kung maaari siyang lumapit dito. Gayunpaman, nang buksan niya ang pangunahing pinto, aksidenteng nabangga niya ang isang lalaking nakatayo doon. Humingi siya ng tawad, pero sinabi ng lalaki na ayos lang dahil kasalanan din niya na nakatayo sa harap ng pintuan. Pagtingin ni Coco sa itaas, napansin niyang may grupo ng mga babae na nag-iimbestiga sa koleksyon ng tela ng tindahan, at inisip niyang sila ang mga dumating sa karwahe kanina. Tumingin siya sa lalaki, pero alam na nito kung ano ang itatanong niya. Kaya nilinaw nito na hindi siya bahagi ng kanilang grupo. Ang mga babae ay namamangha sa pagpipilian ng mga tela na available dito dahil mas maganda pa ito kesa sa karaniwang nakukuha nila sa Castletown. Kaya't nagpasya silang bumili ng marami ng sabay-sabay na nagpaligalig kay Coco's mother. Hiningi ng kanyang ina na tumulong si Coco ng kaunti at masaya namang tumulong si Coco. Pero una-una, lumapit siya sa kanyang nanay at nagtanong kung pwede ba siyang pumunta sa labas para tingnan ang karwahe ng Pegasus pagkatapos niyang matapos. Ayaw ng kanyang ina sa ideya na makialam si Coco sa isang Pegasus na pagmamay-ari ng kanyang mga customer. Pero dahil magalang na humihingi si Coco, pumayag siyang makaalis ito. Pero tanging pagkatapos na matapos niyang tumulong. Masaya si Coco nang marinig iyon at tumakbo siya papunta sa lalaki upang kunin ang kanyang order. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Kaya sinabi niya na gusto niya ng maalikabok na puting tela at naisulat na niya ang eksaktong sukat na kailangan niya. Kaya ang kailangan na lang gawin ni Coco ay putulin ito para sa kanya. Pumunta si Coco upang hanapin ang kulay ng material na hinahanap ng lalaki. At pagkatapos makuha ito, minartahan niya ang mga sukat gamit ang chalk at nagsimulang magbutol. Ngunit, nang matapos na siya, napansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanyang gawa. Na nagulat siya, ngunit humahanga lamang siya sa kung gaano kaeksakto ang mga galaw ni Coco. At sinabi niyang ang ganitong husay sa paggawa ay parang mahika para sa kanya. Gayunpaman, kahit na ito ay isang papuri, tinanggihan ni Coco ito dahil ang mahika ay isang bagay na mas espesyal kesa sa anumang magagawa niya gamit ang kanyang karaniwang mga kamay. Kaya't hindi niya iniisip na patas na ikumpara ang mahika sa isang bagay na pasing mediocre ng kanyang trabaho. Alam ng lalaki na talagang mahilig si Coco sa mahika. Kaya tinanong niya kung may partikular na dahilan kung bakit siya labis na nahuhumaling dito. At ipinaliwanag ni Coco na noong bata pa siya, pumunta siya sa isang pista sa Kastilyo. At habang nandoon siya, nakilala niya ang isang mangkukulam na nakasuot ng maskara. Tinawag siya ng mangkukulam at tinanong kung gusto niyang bumili ng isang mahiwagang aklat na may mga larawan mula sa kanya. Ngunit kahit na mahilig si Coco sa magandang aklat na may mga larawan, wala siyang ideya kung ano ang mahika noon. Pagkatapos, nagpakita ang mangkukulam ng ilang mga figura ng anino upang ipakita ang mga kababalaghan ng mahika. At pinaganapan niya ang mga batong kalsada sa ilalim ng mga paa ni Coco para sa karagdagang epekto ng kababalaghan. At nang makita ito ni Coco, naniwala siyang ang mahika ang pinakamagandang bagay sa mundo. Masigasig niyang binili ang libro at tumakbo pabalik sa anyang ina upang sabihin ang lahat tungkol dito. At kumbinsido ang ina ni Coco na naloko lang si Coco ng isang uri ng scam. Pero basta masaya siya, iyon lang ang mahalaga. Sinabi ni Coco sa kanyang nanay na gusto niyang maging mangkukulam sa hinaharap. Pero binigyan siya ng kanyang nanay ng isang realidad at sinabing wala siyang kakayahang maging isa. Naiinis si Coco nang marinig iyon at nagtanong kung bakit, kaya ipinaliwanag ng kanyang ina na tanging ang mga ipinanganak na may kapangyarihang mahika ang maaaring maging mga mangkukulam. Kaya ang mga ordinaryong tao tulad nila ay walang kakayahang maging mga mangkukulam. Mula noong araw na iyon, ang pangarap ni Coco na maging isang mangkukulam ay naglaho. Ngunit mahilig pa rin siyang manood ng paggamit ng mahika, kahit alam niyang hindi niya ito magagawa kailanman. Ang lalaki ay naiintriga, kaya tinanong niya si Coco kung maaari ba niyang sabihin sa kanya ang kaunti pa tungkol sa mangkukulam na nakilala niya.
Ngunit bigla nilang narinig ang malakas na tunog mula sa direksyon ng karwahe ng Pegasus. Kaya nag-aala si Coco na baka may nangyaring masama dito. Nagmamadali siyang lumabas upang makita ito sa kanyang sarili. At tiyak na, ang karwahe ng Pegasus ay nalaglag sa isang paraan. At ang mga may kasalanan ay itong dalawa. Sila ang mga kaibigan ni Coco. At nakita nila ang karwahe sa labas. Kaya't nilapitan nila ito. Ngunit habang ginagawa nila iyon, isa sa mga bata ang tumama ang ulo sa ilalim ng karwahe. Na aksidenteng sinira ang mahiwagang disk na nagbigay daan dito na lumipad. Kinuha ni Coco ang mga batang lalaki at pinilit silang humingi ng tawad sa mga babae para sa nangyari. Pero nagalit pa rin ang mga babae dahil hindi sila makauwi ng walang karwahe. At ito ay regalo mula sa kanilang ama. Hindi alam ni Coco ang kanyang ina kung ano ang gagawin dahil wala siyang kakayahang magbayad para sa kapalit. Pero nang inspeksyonin ng lalaki ang karwahe, sinabi niya sa lahat na sa tingin niya ay kaya niyang ayusin ito. Ang mga babae ay nagdududa sa simula dahil ang karitong ito ay ginawa gamit ang mahika ng isang mangkukulam. Kaya walang paraan na isang hindi kilalang lalaki ang makakapag-ayos nito. Pero doon sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Kifri at siya na ay isang mangkukulam. Ang mga babae ay labis na nagalak nang malaman nilang si Kifri ay isang mangkukulam, lalo na si Coco, at lahat sila ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Ngunit binanggit ni Kifri na may kaunting problema. Sabi niya na hindi siya komportable na mag-perform ng mahika sa harap ng lahat, kaya nagtanong siya kung may pribadong lugar ba na pwede niyang gamitin. At agad na nagsalita si Coco para imbitahan siyang gamitin ang workshop ng bahay. Ito na marahil ang kanyang tanging pagkakataon na masaksihan ang isang mangkukulam na nagbubulong ng orasyon ng personal. Ngunit hindi ito naging maayos para sa kanya dahil pagdating ni Kifri sa workshop, sinabi niya kay Coco na tumayo, manood sa labas, at huwag hayaang may pumasok sa ilalim ng anumang pagkakataon. Talagang pinahina nito ang kanyang plano na matuto ng mahika kay Kifri dahil malinaw na ayaw niyang may nanonood sa kanya. Pero ang mga ganitong patakaran ay epektibo lamang sa mga taong handang makinig. At tila bingi ang mga kaibigan ni Coco sa bagay na iyon dahil agad silang nagtangkang magtago sa paligid ng bahay at umakyat sa bubong upang masilip ang pagbigkas ng mahika ni Kifri. Sinundan sila ni Coco at sinubukang pabapain. Pero napagtanto niya na gusto rin niyang makita ang mahika. Kaya umakyat siya sa bubong at humiling sa mga lalaki na lumipat. Binuksan nila ang bintana, umaasang makakakita ng unang klasing tanawin ng mahiwagang proseso. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, napakamaingat ni Kifri, kaya't isinara niya ang lahat ng kurtina bago siya nagsimula. At wala silang paraan para buksan ito nang hindi siya napapansin. Kaya't sumuko na lang sila at bumalik sa ibaba. Malapit na ring umalis si Coco, pero bigla niyang naalala na iniwan niyang bukas ang butas sa bubungan kanina nang ibinabang niya ang labada. Kaya umakyat siya sa bubungan at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng butas. Tumingin siya sa workshop sa pamamagitan ng isang siwang sa mga patibong ng dingding. At ngayon ay malinaw na niyang nakikita kung ano ang ginagawa ni Kifri. Sa lahat ng panahong ito, akala niya ang mga spells ay pinibigkas gamit ang mga salita o kilos. Pero mula sa kanyang nakikita, si Kifri ay talagang nagdodrawing lamang sa disk. Ibig sabihin nito na ang speak na nakuha niya kasama ng aklat ng mahika noon ay hindi pala wand, kundi isang panulat. At kung ang pag-aaral na iguhit ang mga spells ang talagang kailangan para makagamit ng mahika, baka may pag-asa pa siyang maging isang mangkukulam. Sa wakas ay natapos din ni Kifri ang pagguhit ng spell, at nang makita ito, nataranta si Coco dahil kung lalabas siya at hindi siya makita sa pintuan, malalaman niyang naninilip siya. Tama nga, lumabas si Kifri para kausapin si Coco, pero pagdating niya roon, nakabalik na si Coco, kahit na sobrang dumi at hingal na hingal siya mula sa lahat ng takbuhan na ginawa niya. Pagdatapos noon, ibinalik ni Kifri ang mahiwagang disk sa karwahe upang makaalis at makauwi ang mga maharlikang babae nang walang anumang problema. At kalaunan umalis din si Kifri, kaya't kumaway sina Coco at ang kanyang ina habang naglalakad palayo siya. Si Coco's mom ay talagang nakahina ng maluwag. Dahil sa dami ng pagmamahal ni Coco sa mahika, lubos siyang kumbinsido na sasabihin ni Coco na gusto niyang sumama kay Kifri. At hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa sarili niya kung iiwan siya ni Coco. Yumakap si Coco sa kanyang ina at sinabi niyang hindi na kailangang mag-alala dahil hindi niya kailanman iiwan ang kanyang ina. At talagang natuwa ang kanyang ina nang marinig iyon.
kaya't iminungkahi niyang bumalik sila sa loob at simula na ang hapunan. Nagkaroon ng masarap at komportabling pagkain sina Coco at ang kanyang ina. At pagkatapos nilang maghugas, umakyat si Coco sa kanyang kama. Pero hindi siya talagang nagplano na matulog na yung gabi. Ipinatong niya ang kanyang kandila sa tabi ng kanyang kama at kinuha ang wand na kasama ng kanyang aklat ng mahika. Ngayon na alam na niyang dapat ito maging panulat, napagtanto niya na may takip ito sa isang dulo at ang kabilang dulo ay may orb bilang lalagyan ng tinta ng panulat. Bukod pa rito, lahat ng mga larawan at diagram sa libro ay tiyak na mga guhit na kailangan para mag-cast ng mga spells. Kaya nagpasya si Coco na mag-practice ng pagkopya ng ilan sa mga ito sa isang piraso ng papel. Ginugol niya ang ilang minuto sa pagsusuri ng iba't ibang bahagi ng unang spell. At pagkatapos ay sinimulan niyang maingat na itrace ito sa isang hiwalay na piraso ng papel na may labis na pag-iingat upang matiyak na lahat ng kanyang mga linya ay tuwid. Sa wakas, natapos niya ang unang guhit at naghintay ng sandali upang makita kung may mangyayari. Ngunit wala. Ordinaryong piraso pa rin ng papel ito. Hindi maintindihan ni Coco kung saan siya nagkamali dahil akala niya ay malapit na ito sa guhit sa libro. Gayunpaman, kahit na magaling siya sa pagguhit ng mga tuwid na linya, halatang hindi siya magaling sa pagguhit ng mga bilog dahil hindi konektado ang bilog na yon. Sa kabutihang palad, sa sandaling malapit na siyang sumuko, isang patak ng tinta ang nahulog mula sa pluma na nagkonekta sa mga linya ng bilog. At sa sandaling natapos ang bilog, lumiwanag ang pahina sa harap ng mga mata ni Coco. Pinuno ang silid ng maliwanag at makulay na mga paputok. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Coco dahil ang katotohanan na nagawa niyang gumuhit ng isang spell ay nangangahulugang hindi imposibleng maging isang witch siya. Gayunpaman, hindi niya maaring sabihin kanino man ang tungkol sa kanyang natuklasan dahil mukhang matigas ang ulo ni Kifri na ayaw makita ng sino man na ginagamit niya ang kanyang spell. Kaya kung malaman niya na nakita siya ni Coco, baka magalit ito. Sa ngayon, nagpasya si Coco na ipagpatuloy ang pagsasanay gamit ang mas maraming magic circles. At sa gubat, nagkakamping si Kifri gamit ang isang fire spell para magpainit. Pero hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Coco tungkol sa isang random na mangkukulam na nagbenta ng isang picture book sa kanya. At ilang sandali pa, bigla siyang napaupo sa gulat dahil sa wakas ay naisip niya kung ano ang tungkol sa picture book na iyon. Sa kwarto ni Coco, ilang oras na ang lumipas at natuklasan na niya ang spell ng apoy. Pero napakadelikado ng pagkakaroon ng apoy sa loob ng bahay. Kaya nagmamadali siyang patayin ito bago pa man may mangyaring masama. Matapos magsagawa ng ilang eksperimento, unti-unti nang nauunawaan ni Coco kung paano lumalabas ang mga bilog ng mahika. Mas malaki ang bilog, mas malakas ang epekto nito. At ang epekto ay tumatagal ng mas matagal kung perpekto ang pagkakadrawing ng bilog. Sinasabi niya, ang pagpapanatiling maayos ng guhit habang pinapalaki ang laki nito ay medyo hamon para sa kanya, lalo na sa mga mas komplikadong disenyo. Kaya malamang nakakailanganin niya ng maraming bagsasanay bago siya maging kasing galing ni Kifri. Dahil dito, naisip ni Coco ang napakagandang ideya na itrace ang magic circle direkta mula sa libro upang mas madali itong iguhit. At tiyak na, sa pamamaraang ito, matagumpay niyang na-replicate ang isa sa mga pinakakomplikadong spell sa libro. Pagkatapos niyan tapusin ang pag-trace ng spell at nagsimula itong magliwanag, biglang lumitaw si Kifri sa likuran niya at hinila siya palabas ng bintana habang sumisigaw sa kanyang muka. Tinatanong kung anong spell ang ginamit niya. Sinabi ni Coco sa kanya na hindi niya alam dahil nagtatala lang siya ng bago mula sa libro. Ngunit nang tumingin sila pabalik sa bahay, unti-unti itong natatakpan ng makapal na patong na mga kristal. Narinig ng ina ni Coco ang lahat ng ingay at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi niya nakita ang kristal na bumubuo sa likod niya sa tamang oras. At bago siya makatakbo, tumama ang kanyang paa dito at ganun na lang nahuli ang ina ni Coco. Tinitingnan ni Coco nang may takot habang nilalamon ng spell na kanyang inactivate ang kanyang ina. At desperadong sinubukan niyang bumaba para tulungan ito. Pero humawak si Kifri at sinabi sa kanya na walang silbi dahil iyon ay isang ipinagbabawal na spell. At wala nang magagawa ngayon. Bago pa man makapagsalita si Kifri, nakawala na si Coco sa pagkakahawak nito. At nagsimulang mahulog patungo sa kanyang kapahamakan.
Kaya't nagmadali si Kifri na mahuli siya bago pa siya masaktan. Sinubukan ni Coco na iligtas ang kanyang ina, ngunit ang buong katawan nito ay nakaselyo na sa kristal at patuloy na kumakalat ang spell. Kaya kung mananatili siya roon, mahuhuli rin siya nito. Hinawakan ni Kifri si Coco at lumipad palayo upang matiyak na hindi mangyayari iyon. At nang nasa ere na sila, nagsimula ng humingi ng tawad si Coco na may luha sa kanyang mga mata dahil hindi niya alam na gagawin ng spell na iyon ang lahat na nito. Hindi siya sinisisi ni Kifri dahil natural lang na hindi niya alam kung gaano kapanganib ang spell at iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagbabawal sa mga mangkukulam na ibahagi ang lihim ng mahika sa publiko upang maiwasan ang mga aksidente tulad nito. Sa katotohanan, ang kailangan lang para makapag-cast ng magic ay espesyal na tinta at isang pattern ng magic circle, pero ngayon na alam na ito ni Coco, wala na siyang ibang pagpipilian kundi burahin ang kanyang alaala. Pagkarinig sa sinabi niya, nakiusap si Coco na huwag niyang burahin ang kanyang alaala dahil kung gagawin niya iyon, mawawalan siya ng alaala tungkol sa kanyang ina, pati na rin ang lahat ng pahina ng picture book na kanyang na-memorize. At kung mangyari iyon, wala nang makakapagligtas sa kanyang ina pagkatapos. Naiintindihan ni Kifri ang kanyang kalagayan, ngunit kinakailangan ang pag-aalis ng alaala upang matiyak na hindi na ito mangyayari muli. Gayunpaman, napagtanto niya na ang picture book na binanggit ni Coco ay nakaseal na rin sa kristal, at kung wala ito, wala siyang anumang pahiwatig sa pagtukoy sa bruha. Ang katotohanan na na-memorize ni Coco ang libro ay maaaring ang kanyang pinakamainam na pagkakataon upang masubukan siyang hanapin. Tinanong ni Coco kung ang paghahanap sa witch na iyon ay magbibigay daan sa kanila na maalis ang crystal spell at mailigtas ang kanyang ina. At sinabi ni Kifri na may pagkakataon, kaya't nakiusap si Coco na payagan siyang tumulong dahil gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Sa kasong iyon, sinabi ni Kifri sa kanya na kung gusto niyang mapanatili ang kanyang mga alaala ng mga lihim ng mahika, kailangan niyang sumailalim sa pagsasanay upang maging isang wastong mangkukulam.